Yusek, does the president feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? What do you mean? Yung siya po mismong sasagot. Kaya nga. Ano bang dapat sagutin? Well, corruption allegations and the allegations of drug use. Sino po ba ang nagbibigay ng aligasyon tungkol sa korupsyon? I-share nyo ho itong video na to kung naniniwala ho kayo doon sa mga sinabi nitong si Senator Amy Marcos na adik ang kanyang kapatid doon sa napakalaking rally na isinagawa ng ating mga kababayang miyembro ng INC. Dito sa video na to, pagkakataon na ho nitong si Auntie Claire, ito ho ang pinakahihintay niya na masagot niya ng punto por punto yung mga tirada nitong si Senator Amy Marcos doon sa nakalipas na rally. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, gusto ko nang tuldukan ito. Ang dami na ho kasi nagtatanong, ang dami nang nalilito. Ha? Ito lang ho ang channel ko. Wala na ho akong ibang channel. Yung Reaction TV PH, pre-nomote ko ho yun last year pero hindi ko ho pagmamay-ari yun. Hindi ko ho pagmamay-ari yun. Hindi ho ako yun. Sana ho malinaw na yan na hindi ho tayo yung mama na yun, okay? Hindi ho tayo. Marami ho kayong pwedeng panoorin dyan. Nandyan yung mga banateros, nandyan yung mga taga third floor, sila Ma'am Joey. Yan ho, malulupit din ho yung mga yan, ha? Pero kung gusto nyo hong panoorin, wala naman hong problema. Pero hindi ho ako yun sa mga nalilito. PH, sa'yo ba yung channel na yun? PH, ganito ba yan? Ganun. Hindi ho ako yun. Ito lang ho channel ko, okay? Ito lang ho, PH Update. Pag nakita nyo ho na ika nga ganito ka pogi, si PH Update na. Then nalilito ho kasi yung delivery ginaya ko eh. Good afternoon, Yusek. Auntie Claire tayo. Last night, nag-issue po kayo ng statement denying yung accusations ni Senator Amy Marcos against the President and the First Family. Aside from issuing statements of denial, how does the First Family intend to respond, or Nako. does the First Family intend to hold the Senator accountable for her statements? Let's just wait and see. As of now, we do not have any... Ang accountable, ang accountability na ipapataw dito kay Senator Amy, sinabi na ho nitong si Auntie Claire kagabi, di ba? Ay, sino ba? Yung si Larry Gadon ang nagsabi. Hindi tong si Auntie Claire. Na kung saan yung daw yung bagman niya nitong si Senator Amy Marcos dun sa mga flood control project diyan sa Ilocos Norte kakanta na. Kaya ngayon inunahan na niya. Ito talagang si Larry Gadon, masyadong malikot ang pag-iisip no? plan of making any legal action against her. So let's just wait. Ma'am, when and where will the President draw the line? Some political analysts are saying that the Senator's statements are a form of destabilization. Does Malacanang view it as such? And how does Malacanang intend to act on that? Ano to, taga ANC to. Napanood ko yung interview nitong si Attorney Vic Rodriguez. Ngayon medyo medyo naniniwala na tayo doon sa sinasabi nitong si dating Congressman Mike Defensor. Kasi kinuwento din daw ho nitong si Master Sergeant Orly Gutesa na hindi lang daw ho mga politiko ang binibigyan nila ng kickback. Pati mga nasa media. Let us check first all the facts and the statements that she made. Then it's up to the OJ, maybe ombudsman, if they will make any initiative to investigate this matter. Ang problema kasi dito, Auntie Claire, paano mo sasabihin na destabilization? Paano mo sasabihin fake news yung mga sinabi nitong si Senator Amy Marcos? Una sa lahat, para ika nga mapasinungalingan yung mga aligasyon nitong si Senator Amy, dapat magpa-hair follicle test yung amo mong adik. Base dito kay Senator Amy Marcos. Hindi base sa atin yan. Yan inuulit lang natin. Pinaparot lang natin yung narinig natin kay Senator Amy na di umano ang kapatid niya ay adik. Next question mula po kay Jean Mangaluz, PhilippineStar.com. Good afternoon. So the shakeup with the economic managers comes in the last stages of the budget deliberations. How will this affect the 2026 budget? And does the palace think that... Tinanggal na daw ho yung etong si Adrian Bersamin. At itong si Amena Pangandaman, anak ng Tokwa Yusek.
kumukubra ng bilyon. Tapos inosente ang boss niya. Pambihira niyan. Palakpakan nun natin ang narrative ng mga adik. Pambihira no, Yusek. Kukobra ng bilyon. Tapos hindi alam ng principal, hindi alam ng boss. Pambihirang yan. These reassignments are enough to restore the people's trust in the budgetary process. Well, maybe it may be an issue, but we were able to talk to Secretary Go, and according to him, any reassignments of the cabinet members to DOF and DBM, they are all the same people who work on the budget, who work on the finance. So there will be no problem with that. So can we assure the people of a timely passing of the budget, Timely passing of the... 2026 budget? Yes, there will be. They are working on that. Sunod na tanong mula po kay Bella Carriazo, Philippine Star. Good afternoon, ma'am. Ma'am, may mga kaalyado po si Vice President Sara Duterte na nananawagan ng pagre-resign na ni Pangulong Marcos. So magiging option ba ito ng Pangulo? At categorical po na maaari niyo pong sabihin na hindi kailangan magre-resign ng Pangulo? Kanino pong supporter ulit? Vice President Sara Duterte. So kailangan pa po bang i-memorize ito? Anak ng tawa. O ibig sabihin no, mga kababayan, basta taga-suporta ka ng mga Duterte, wala ka na, hindi ka na pwedeng manawagan bilang isang Pilipino. Mga Pilipino na lang ho ngayon, mga taga-suporta ni Marcos Jr., sila na lang ho pwedeng manawagan ng kung ano-ano sa pamahalaan. Hindi na ho sila pwedeng, kanino supporter ulit? Anak ng tokwa. So, nakabase yung pakikinig ng palasyo na yan kung sino yung mga taga-suporta at kalaban. Ay sa bagay, nakikita naman namin yan sa pamimigay nyo nga ng ayuda at tulong sa sambayanan. Ganon din ang nangyayari. Baka pati yung mga kumukubra sa mga maleta at binibigay ni Saldico, baka tinitignan nyo rin kung kaalyado o kalaban. Anak ng Petrang Garapata. Yan ang sinasabi ho natin dyan mga kababayan. Kaya wag ho kayong basta-basta maniniwala sa mga naretibo ngayong mga panahon na to. Piliin nyo na maigi kung sino yung mga pinapanood nyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. Wow. Wow, ang bigat nun ha. Heavy ante. Presidente daw magtatrabaho, mananatiling magtatrabaho para sa sambayan ng Pilipino. Palakpakan. Ano na naman bang trip yan si Auntie Claire? Pambihira talaga, oo. Ba't walang nangyayari kung nagtatrabaho? Ba't sadlak pa rin tayo dito sa kahirapan na to at kawalan ng trabaho at lagapak ang ating ekonomiya? Saan ba, ano ba tinatrabaho niya? Baka nag-aalmusal lang siya, chongke. Sabi ni Sen Aimee, di umano inaalmusal ni Bangag, chongke. Pambihira. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo, ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang na haharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Walang bilang, hindi pinapakinggan. Kahit na sobrang tindi ng hinaing ng sambayanan, mga bingi ang mga yan. Kaya nga ho, yung mga nag-iikahos na Pilipino, hindi ho nila naririnig kasi kailangan pang i-validate kung kakampi nila yung mga yon. Di ba? Kalaban, Pinklawan, Dilawan, o Duterte supporter ka? Duterte supporter, o wala, hindi ka kasali dyan. Wala kang bilang. Hindi ka pwedeng pakinggan. Ganon. Anak ng toka. Demokrasya tayo dito, madam. Sige, kung ayaw bumaba ng amo mo, sa 3 taon, sigurado kailangan yung bumaba dyan. At sinisigurado ko, kahit na matrabaho yung si BP Sara, yung papalit kay BP Sara, anak ng toka, kung hindi tatrabahuhin lahat ng kabalbalan na nangyari dito sa administrasyon na to. Hindi ho tayo matutuwa. Follow up lang, ma'am. Ma'am, while si President Marcos po ang nagsimula nitong pag-investigate dito sa... Teka lang, Bella Carriazo. Matino naman ang utak mo. Di ka naman ganyan dati, ateng. Sinusubaybayan kita. Ang gaganda mong magtanong. Mukha mo lang hindi. Pamihira. Opening salvo pa lang ng tanong mo. Alam ko na eh. corruption allegations. Hindi po nyo ba nakikita na nagbubumirang ito sa kanya at bandang huli siya pa yung talaga mapupuntiran yan. itong Gusto ko yan, nagbubumirang. investigation na ito? Hindi po natin nakikita nagbubumerang ito. Pero ito ang nais ipakita ng mga propagandista, mga destabilizers para
mailihis ang issue tungkol sa talagang nasasabing sangkot dito. Mga sangkot na nanais na makaligtas at makalusot. Dahil kapag nawala ang Pangulo sa kanyang pwesto, malamang muli magiging maligaya ang mga nasasabing sangkot dahil ang susunod na liderato, ipagpapatuloy kaya itong paninindigan ng Pangulo na sawatain at puksain ang korupsyon. Hindi. Diyan muna yung presidente mong adik base dito kay Senator Amy Marcos. Diyan muna yung presidente mong bangag. Diyan muna siya, huwag siyang umalis dyan. Anak ng toko, nagbubumirang. Excited na ako doon sa mga sasabihin nitong si Paul Estrada. Paul Estrada ba yun? Oo, yun. Basta yung mga, yung mga di umanong binugbog daw ng mga guns ng administrasyon. Di ba? Kasi sinabi nitong si hindi ko nababanggitin yung NBI kasi hindi wala pong ebidensya doon. Kumbaga, hearsay yung sinabi nitong si dating Congressman Mike Defensor. Pero sigurado, binugbog ho pati asawa ng mga goons ng administrasyon itong si Marcos Jr. Ngayon, tinakot itong si Master Sergeant Orly Gutesa at bumaliktad na siya. Meron na siyang pinirmahang salaysay, hindi lang inilabas dahil nasunog sila kay Zaldico. Tama, mali. Pointless na rin kasi pagka ilinabas nyo yung pagre-recant nitong si Gutesa, sa bagay, yung mga taga-military, kinausap nga pala nitong si Martin Romualdez, di ba? Dinagdagan from 300, ginawang 350 yung allowance, no? Tinawagan nga pala, di ba? Kasama pa niya si Zaldico doon, di ba? Oh, kaya ganun. Ayun na nga mga kababayan, base dito kay dating Congressman Mike Defensor, bumaliktad na ho itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Pumirma na siya, binidyohan na siya, hindi lang ho ilinalabas dahil sunog na ho, ika nga, panisnaya ang galaw na yan ng ADIC administration, ika nga. Tulimante. One related question from Ivan Mayrina. Yusek, does the President feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? What do you mean? Yung siya po mismo ang sasagot. Kaya nga. Ano bang dapat sagutin? Well, corruption allegations and the allegations of Nagulat siya. Uy, alam niyo Ivan yun. Siyempre, Channel 7 yan. drug use. Sino po ba ang nagbibigay ng aligasyon tungkol sa korupsyon? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya, at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Ang gusto naming marinig dito, ante, si Marcos Jr. Doon sa allegation ng addict siya, nitong si Sen. Actually, hindi na allegation yun eh. Kapatid niya yan eh. Mantakin mo, hindi mo sasabihin yun sa kapatid mo na addict siya na hindi naman totoo para siraan mo lang siya. Ika nga, masyado na hong marans yun. Masyado na hong brutal yun, ika nga. Hindi mo sasabihin yun. Pero nasabi yun ni Amy Marcos kasi nasaksihan niya, siya pa nagliligpit ng mga pagkatapos daw ho nilang mag-party-party, nakikita nitong si Senator Amy. Hindi na aligasyon yun, Sir Ivan. Yun ika nga, first-hand information na kung saan nasaksihan nitong si Manang Amy. Manang Amy palakpangan natin si Senator Amy Marcos. Nagalit tayo kay Senator Amy nung panahon ng kampanya. Pinapalakpakan natin siya, hindi ho dahil sinusuportahan natin siya, hindi. Yung pagiging makabayan niya, yun ang ating kinabiliban doon sa ginawa niya kagabi. Palakpakan pa ho natin isang beses itong si Senator Amy Marcos. Share niyo itong video na to kung naniniwala kayo na addict si Marcos Jr. Kung naniniwala kayo doon sa mga sinabi nitong si Senator Amy. Pero ganun pong hindi siya magbibitiw ika ninyo. But how is this going to affect his governance? Kasi whether true or not, meron po itong impact, for example, maybe sa international community or maybe domestically, meron pong mga nagdududa sa mga aligasyong ito. Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about the drug test. At pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke. Lahat po yan. Pustahan tayo pagka wala ka ng pwesto sa Malacanang.
Hindi ka na nakikipag-jamming kay Marcos Jr. ng kantahan. Kasi pagka ano yun, di ba, meron silang get together, kumakanta yan. Saan tayo pag di ka na nakikipag-jamming sa kanya? Yung sinabi ni Amy Marcos, papatotohanan mo din yan. Oh. 10 to 20 years from now, ikakwento mo sa mga apo mo, yung mga sinabi ni Amy, totoo yun. Oh. Nanunostra ko na, kumbaga ilinalatag ko na kasi yun ang mangyayari dyan. Panigurado. Yan ang sagot na. So, hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, sa mga naging accusation, revelation kay Pangulong Marcos from video ni Saldico hanggang yung kahapong statement ni Senator Amy Marcos, sa assessment ninyo, nakatrigger ba ito ng public outrage against the President? Sa tingin po natin, nakatrigger ng public outrage, hindi sa Pangulo. Kung hindi bumabalik ito sa kasinungalingan nila Saldico at sa ni Senator Amy Marcos. Marami na Excited na ako pagka itong si Zaldico lumabas na talaga. Yung nag-all out na siya, ilinabas niya ng mga dokumento. Lahat ho ng pagtatanggol ho nila na yan, ika nga, babalik ulat sa kanila, magbubumirang yan sa kanilang lahat. Dito kay Auntie Claire, dito, sa kanila hong lahat. Wala hong makakaluso dyan, sigurado. na po mga eksperto, marami na rin po na mga liderato na nagpapatunay na ang sinabi ni Saldico ay kaduda-duda. Hindi magmumula sa amin, kundi yung iba mga mambabatas na nagsasabing hindi ka panipiniwala ang sinabi ni Teka Saldico. lang, huwag mong gagamitin ika nga basihan kung totoo o hindi totoo ang mga sinasabi ni Zaldico. Base doon sa sinasabi ng mga mambabatas. Yung mga mambabatas na yon, kaparehong mambabatas, sila rin ang naaakusahan na magnanakaw din sila sa budget ng sambayanan. Huwag mong gamitin yon. Yan, nasa Pilipinas, kaya lahat ng pagpapakaaso, itong mga congressman na to, yung nagpa-presscon, lahat ng pagpapakaaso kay Marcos Jr. gagawin ho nila. Dahil meron din hong mga mga issue na nakaatang sa liig ng mga yan, na anumang oras pwedeng bumaksak. Di ba? Kagaya nitong kay Dong Gonzales, kay J.J. Suarez, kay Dilipe, kay Garjola, lahat ho sila. O yung iba ngayon nananahimik, wala na yung mga maaangas na young guns. Ortega, ano na? Uy, do something. Ortega, please. Saldico. Kaya mas mabuting umuwi siya dito para patunayan niya ang kanyang mga bintang. Bintang na sa ngayon ay walang basihan. Patungkol kay Senator Amy, kitang-kita naman po natin kung sino ba yung kanyang pinoproteksyonan. Kitang-kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may issue tungkol sa korupsyon na si Vice Presidente. Wow. Hindi man lang niya iningay Sulit na sulit yung bayad dito kay Auntie Claire, no? Yung dapat yung presscon pag-uusapan about sa ika nga, kumusta na ho ba yung estado ng Cebu? Ano na ho ba yung mga ika nga nagawa ng estado doon sa lugar na yon, di ba? Ang binibida ho niya, sa bagay, atakdog ka nga pala. So, yan nga pala ang sole purpose mo dyan. Yan ang trabaho mo dyan. Maging atakdog. Ayan, ang patungkol sa issue ng confidential funds. Hindi rin niya iningayan ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang ininga niya dito ay pabor pa mismo sa taong umaming siya ay murderer. Hindi man lang yata niya inisip ang kalagayan ng mga taong di umanong biktima ng EJK. So kita niyo naman kung saan siya patungo, kaya wala siyang gagawin kundi isang desperadong aksyon. Sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanyang mga kaalyado. Wow. Sunod Palakpakan natin si Auntie Claire. Napakaganda ng delivery. Delivery, i-rate ko yun, 10 out of 10, 10 out of 10. Ganon katindi yung delivery na yun itong si Auntie Claire. Pagka napanood yun, itong si Lisa Araneta Marcos, sigurado papalakpak yan. The best tong nakuha natin na tagapagsalita na to. Partida, hindi Yusek Hu yan, hindi siya yung spokes talaga, pero trabaho niya pang spokes, atakdog na atakdog, di ba ante? na tanong mula kay Good job. Ann Soberano, Bombo Radyo. Keep it up.
Yusek, good afternoon. Just a reaction lang from Palace. Ang House of Representatives kasi kahapon, yung mga House leaders sinabing solido po ang House of Representatives kay PBBM and fully support PBBM sa kabila po ng kaliwat ka ng ingay na ibinabato sa Presidente. Maraming salamat at dahil marami pa rin po naniniwala sa ating Pangulo. Dahil ang mga taong gumagamit ng kanilang isipan, Kasi nga, kaya fully support ng House of Representative itong si Marcos Jr. kasi pare-parehas lang ho silang merong mga multo. Alam niyo ba mga kababayan kung ika nga magkakaroon ng parang magic dyan sa House of Representative, lahat ng magnanakaw mamamatay. Wala akong matitira sa mga yan. Baka isa, dalawa, tatlo, mga ganun. Yung mga ilang mga party list mo, matitira ho siguro pero karamihan sa mga yan mamamatay yan. Kasi kaya nila sinusuportahan si Marcos Jr., alam ho nila pagka bumaksak ang administrasyon na to, kasabay ho yung pagbagsak nila. Diba? Kaya habang ang administrasyon na to nakakasurvive sa bawat araw, yung naghihikauso yan yung tipong, yung bawat araw na lumilipas, yung tipong talagang inaano lang tinutulak lang talaga Diba? Wala na ho talaga mga kababayan. Pag dumating ang panahon, Vice President Sara Duterte, yung mga congressman na talagang todo suporta kay Marcos Jr., lahat ho yung mga yan. Sigurado tayo, may bagahe ho yung mga yan. Karamihan sa mga yan magnanakaw. Wala ho tayong pinapangalanan. Kasi paano mo susuportahan? Kung tayo ho siguro, congressman dyan, malinis ka, anak ng tokwa, ganito na nangyayari, kapatid, nagsabi na mismo na adik ang kanyang kapatid, di umano, mag-all out na ho ako. Ala Congress meow na ho ako. Ano pang tatago mo anak na to? Mismo kapatid na nagsabi na adik yung kanyang kapatid, wala na nga di umano, first hand yun Senator Amy Marcos yun Senator Amy ang nagsabi na adik si Marcos Jr. Pambihira. at nag-a-assess ng katotohanan, maniniwala sa ginagawa ng Pangulo. Ang pagsugpo sa korupsyon. Alam nila na ang lahat ng ibinabato sa kanya at ingay na ibinabato ng mga destabilizers ay pawang ingay lamang upang magdulot ng kaguluhan sa ating bansa. Ma'am, nasagot niyo naman po yung issue na yung regarding sa legal na hakbang ng posibleng legal na hakbang na gagawin ng first couple laban kay Senator Amy Marcos. Sabi niyo wait and see. Pero kukuha lang po ako ng reaction din. Si Majority Leader Sandro Marcos nagbigay din ng pahayag kay Senator Amy at sinabi niya na hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tinawag niya itong web of lies. Reaction lang po from the Palace. Yung kasinungalingan naman po talaga, kitang-kita niyo naman po. This is the same playbook ng kanyang mga kaalyado. Unang araw pa lang yata sa Maisog Rally, ito na po ang iniingay. Pero after a while, nagsalita ang dating Pangulong Duterte na walang katotohanan ng kanyang binibintang patungkol sa paggamit ng droga laban. Isa ka pa sa mga hindi nakakaintindi ng sarcasm. Ramdam na kasi rin ni ni Tatay Digong na nga yung mga sinasabi niya talagang pinipick up na ho pati mainstream media no. Yung mga tirada ni Tatay Digong. Hindi ko sinabing adik yang si Marcos Jr., 'di ba? Hindi naman inano niya itong si Tatay Digong binawi niya, kumbaga mailigo kasi sa ganun si Tatay Digong, yung tipong pinaglalaruan niya yung mga nakikinig sa kanya. Ngayon, itong si Auntie Claire, ngayon ginagamit niya, si Tatay Digong na naman ngayon, maya-maya niya, sasabihin mo na naman na hindi mo pagkakatiwalaan. Pero ngayon, ginagamit mo naman yung kanyang mga pronouncements sa nakaraan. Pambihira ka talaga, Auntie Claire, napakasama ng ugali mo. Kay Pangulong Marcos Jr. So paiba-iba ng kwento, pero isa lang ang adhikain, tanggalin ng Pangulo sa pwesto. Yun po sinabi ni Majority Leader, ma'am. Sorry, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. At yun nga, ano po yung reaction ninyo dyan? Well, I cannot speak for Congressman Sandro. Kung ano po ang sinabi po niya, although meron akong kopya, sabi niya, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. I think he's talking about the character, the attitude of being a sibling. So, totoo naman, sa kapwa natin Pilipino, hindi naman talaga asal ang manira ng sarili mong kapatid.
Tama naman ho yan. Sunod na tanong mula kay Bigyan niyo kay Samuel Auntie Claire yung Medinilla, kawawa naman Business siya. Baka Mirror. umiyak pa yan. Good afternoon po, ma'am. Nung mga nakaraang linggo, nakapagbigay na po ng assurance yung Malacanang regarding po dun sa mga economic indicators tsaka targets na ma-achieve. Kaso recently po, after po mag-resign ni Executive Secretary at ni DBM Secretary Pangandaman, can the government, is the government still confident na ma-achieve pa rin niya yung mga economic targets niya this year? Yes po, yan po nga ang ating good news. Meron pa bang target itong si Marcos Jr. pagdating sa ekonomiya ng ating bansa? Pambihira, meron pa ho ba siyang target? Ano ng Petrang Garapata? Sa lagay na yan, may target pa ho siya. Paano na lang kung wala pa, di ba? Pambihira. Ekonomiya ng bansa na nanatiling matatag at bukas para sa mga investors. So mamaya babanggitin ko yan. Follow up na lang po. Bali, paano po ma-maintain ng Marcos administration yung trust ng public at ng business sector? Unang-una, ano po ba ang nilalabanan ng Pangulo? Kitang-kita po natin ang nilalabanan niya, korupsyon. Kapag po ba kayo ang investor, hindi po ba mas gugustuhin niyo ang leader na kumakalaban sa mga korupsyon, sa mga maanumalyang trabaho sa gobyerno? So, kung kayo investor, mas dapat kayo magtiwala sa panahon ngayon ni Pangulo Marcos Jr. dahil kahit mismo siya, ang gusto niya, malinis ang bansa mula sa korupsyon. Paano nga niya malilinis? Base dito kay Senator Amy Marcos, adik daw yung kapatid niya. Paano mo lilinisin? Di ba? Ang bansa mo, kung wala ka sa tamang kaisipan, base dito kay Senator, ading, umuwi na tayo. Hahawakan ko ang kamay mo. Di ba? Wala kang malilinis. Sa susunod na 3 taon, kung mananatili pa rin tong si Bangag, wala akong mangyayari sa bansa natin. Anak ng Petrang Garapata, pagpasok ni Bibi, ayusin ho natin itong sistema na to. Walang mangyayari dito, sinasabi ko sa inyo. Yung tipong ang politika natin ganito may mauupong matino kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, yung mga kalaban sa politika, maghihintay lang ho ng 6 na taon, tamang pagkakataon, para makuha ulit nila kapangyarihan. Di ba? Yun ang problema natin dito mga kababayan. Kailangan hindi na ganun yung sistema natin. Kahit na sino maging presidente, yung yung nakaplano na, wala nang bago-bago. Kahit sino pa dyan, kahit sino pang presidente dyan, wala ka nang pwedeng baguhin dyan. Ang choice mo lang, itutuloy mo o itutuloy mo. Yun lang. Wala kang ibang choice na gawin mo gusto mo, kagaya nitong si Bangag. Polisiyan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tapusin ang malawakang korupsyon, problema sa illegal na droga. Yan ang mga tinatarget noon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Nung pagpasok ko niya, lahat ho yun nahinto. Korupsyon, naku, umaagos ng pera. Nakita nyo naman ho kung anong klaseng korupsyon ang nangyayari sa administrasyon na to. Hindi ho, ika nga, bag-bag ang pinag-uusapan natin dito. Mali-maleta ho mga kababayan. Ganun ho katindi dito. Korupsyon. Bale ma'am, so far wala pong business sector, business group na lumapit sa Malacanang para mag-follow up kung ano na nangyayari dun sa mga cabinet. Wala akong update sa ngayon. Thank you po. Isang related question mula kay Chloe Ofana, Business World. Good afternoon po. Yung pag-a-assign po kay Secretary Recto as ES, isa po ba doong reason is yung para matulungan po ang Philippine economy to improve sa quarter 4 and ma-reach po natin yung GDP growth target natin for the year? Hindi naman nawawala ang pagiging ekonomista kay Executive Secretary Ralph Recto. So kung ano po yung maitutulong niya, ibibigay niya naman po yun. So we expect po a bigger role from Secretary Recto po para to reach these targets. Yan naman po ang kanyang pinangako. Thank you po. Sunod na tanong mula kay TJ Mendoza, Net25. Good afternoon, Yusek. What do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Amy Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa kanyang mga statement na even during the president's teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Ouch! Parang may nabasa ako sa isang news na Mabigat ho yan, ha? Anak ng toka. ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama
Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, Ante, ang argumento na yan, madali lang yan. 3 months lang yan. Pahinga lang siya. Mag-relax lang siya tapos i-donate niya yung kidney niya. Ang tanong, ilan ba kidney ngayon ni Marcos Jr.? Duda ako na isa lang yan. banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So alam naman natin, muli uulitin ko, Labo. mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. And a quick follow-up lang po, is it the right time to for PBBM to do a hair follicle test? Kasi kanina po may post po si Senator Amy Marcos, sabi niya kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test nung si PBBM. Same station. Yes, Net 25. Yes. Ulitin natin. Ulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po Hindi ganun yun. Hindi yung hindi kayo magpapadala o magpapadala kayo. Ang nagkukwento na dito yung trabaho na ng amo mo. 'Di ba? Dapat nga kahit na wala nang manawagan para lang mapakita na nasa tama siyang katinoan magpa-hair follicle test na siya sa lalong madaling panahon. itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Sunod na tanong mula kay Cresceline Catarong, SMNI. Good afternoon, Yusek. Sa tingin po, regarding po rin po sa allegations ni Senator Amy, sa tingin po ng Malacanang ay gaano kalaki yung epekto ng mga aligasyong ito sa kredibilidad at imahe ng administrasyon po sa international community? Muli, international community, alam natin sila ay nag-a-assess, nag-i-evaluate gamit ang tamang data, gamit ang tamang facts. So, ang maaari lang mabudol ng mga ito ay yung mga taong hindi nag-iisip o yung mga taong isa lang ang adhikain, gibain ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Yusek, another po, kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administrasyon matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Senator Amy? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Yan, walang Kwentong walang kwenta. Yan, Kwentong walang kwenta. kutsero. Oh, kwento So bakit kutsero lang. magkakaroon ng pag-aalala Oh. ang mga miyembro ng AFP? Wala, hindi dapat seryosohin ang mga aligasyon ni Senator Amy. Isa lamang itong ingay. Ingay lang yan. Ingay lang. Naniniwala ako ingay lang yan. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DZBB. Hindi totoo, malinis si Marcos Jr. Sa mga nagsasabing bangag siya, ingay lang yan. Di totoo yan. Guni-guni nyo lang yung napakaraming nagurgur dahil sa bagyo. Guni-guni lang ho natin yung nagkakandawalaan ng pera. Hindi. Nasa tamang kaisipan ho, Pangulo. Sa sobrang bait ho niya, yung mga yung mga undersecretary niya, yung mga sekretary niya sa bawat ahensya, ika nga ginagamit ang pangalan niya. Kawawa naman siya. Ginagamit ang pangalan niya para mag-kickback sa mga flood control project. Ano to ka? Kawawa naman si PBBM. Hi, Yusek. Ano po ba ang plano ni Pangulong Marcos dito kay DepEd Secretary Sani Angara? Kasi at one point nabanggit din po ang pangalan ni Secretary Angara na di umano kasama doon sa mga nakinabang sa kickback sa flood control projects. Magsasubmit din po ba si Senator Angara ng resignation letter if ever tatanggapin ba ni Presidente? It's just a hypothetical question. Hindi po natin masasabi. Dahil kung ang paniwala naman po ni Secretary Angara ay siya'y malinis at walang dapat na ikabahala, hindi niya kailangang mag-submit ng resignation. Another one, ma'am.
mayroon na pong mga impormasyon na si DepEd Undersecretary Trig V. Olivar ay nakasama rin pong napangalanan dito sa flood control mess. Nag-submit na raw po ng courtesy resignation. Natanggap na po ba ito ng OP or OES? Sa ating pagkakaalam, tinawagan po mismo natin si Yusek Trigiv at siya po daw ay nagbigay ng kanyang resignation letter. Kahapon. Tinanggap na po ito. Kahapon pa lamang. Sibak ho yung mga yan. Hindi ho nag-ano yan, hindi ho resignation letter yan. Sinibak ho talaga yan kasi talagang ika nga hindi ko alam kung ano nang gagawin ng mga yan. Kung meron na ba nagbigay ng instruction sa kanila na magtago na sila dahil ika nga wala na ho sa tarangkahan ng Malacanang tong issue na to. Nasa loob na, mga undersecretary na, mga sekretary na ng DPWH, mga undersecretary na ho dyan sa ng Department of Education. Trigiv Olivar ha. O sino pa? Itong yung anak nitong si Bersamin, itong si Adrian Bersamin, nasa loob na ho, executive secretary, anak ng executive secretary, kung tawagin ho yan, lethal president, yung pwesto na yan, ni dating executive secretary Lucas Bersamin. Ganon ho katindi yan mga kababayan. Ha? Kaya ito, ang mangyayari ho dito mga kababayan, talagang malamang sa malamang meron na nagpapayo dito sa mga individual na to. Punta na kayo kung nasa Sibunuan. So, hindi pa po tinatanggap. Hindi po natin alam kung nabasa na po ng Pangulo, pero pinadala na po kahapon. Okay, salamat po. One related question from Katrina Domingo. Last question na yan. Last question na yan. Ayoko na. Si Auntie Claire, puro... Ma'am, you mentioned on Secretary Angara na kung ang paniniwala niya siya ay malinis, hindi niya kailangan mag-submit ng resignation. Following the same logic, applying it to former Executive Secretary Lucas Bersamin and former Budget Secretary Amina Pangandaman, bakit po magkaiba yung application ng logic or ng treatment doon sa tatlong sekretarya? Does it imply that the former ES and the former Budget Secretary may somehow have a sliver of doubt in terms of their integrity, unlike Secretary Angara? Ano siya, ma'am, ito, nakukyutan ako dito kay ma'am. Ma'am, ano to ang problema kasi dito, nakikijamming niya si Auntie Claire. Kaya hindi niya, ika nga yung isang prinsipyo, hindi niya pwedeng i-apply sa kabilang paksa. Yung prinsipyo dito sa isang tao na to, hindi applicable dito kay Bersamin. Yung kay Angara, hindi pwede kay Bersamin kasi nga nakikipag-jamming siya. Lagi silang nagkakantahan dyan sa Malacanang. Liwanagin natin. Liwanagin mo. Wala pong pagkakaiba. Ang dalawa po, si Executive Secretary Mamalat-malat ka pa. at si Secretary Mina ay voluntaryong nag-resign out of delikadesa at gusto nila kung magkakaroon man ng investigasyon ay may malayang magkakaroon ng investigasyon. Ang Secretary Sani Angara, wala naman po siyang voluntaryong pag-resign. At ang sabi po natin, kahit po nag-resign si ES Lucas Bersamin at si Secretary Mina, nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa kanila. Even out of delicadeza? Secretary Sani Angara, Yes, ma'am. I think that the question should be thrown at the Secretary Angara. Huling tanong mula kay Bettina Unite, Manila Bulletin. Ma'am, you earlier mentioned po that the government would provide protection to Saldico po if he comes home and testify po. Is this confirmed, and kung anong klaseng protection po yung ibibigay ng gobyerno po? Again, what is confirmed? Kung magbibigay ang gobyerno ng protection po if he comes home and testifies. Kahit naman po sinong Pilipino ang uuwi dito at sinasabing nanganganib ang kanilang buhay, bibigyan po ng protection ng gobyerno. At pati po ang Office of the Ombudsman sa ating pagkakadinig ay sinabing po proteksyonan po siya. Anak ng tawa, puprotekta sa'yo yung mga tao na pinagbabantaan ka. Di ba? Ang problema dito, yung mga taong pinagbabantaan ka, yun ang puprotekta sa'yo. Good luck na lang sa'yo, Saldico. Kay Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, have you spoken to the President since last night nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Amy? Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What do you mean I am not holding my punches anymore? Direkta nyo na pong kino-question ang mga aksyon ni Senator Amy, ang kanyang motibo.
Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Itong messaging ninyo, what you're saying to the public about Senator Amy Marcos? Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kung hindi ang mandatong ibinigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. So ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa natin Pilipino. Yes, nagkausap kami ng Pangulo. Pero kung anong pinag-usapan namin, hindi ko na po i-reveal sa inyo. Again, the question, ma'am, may basbas po ng Pangulo ang inyong messaging dito tungkol kay Senator Amy? Anong messaging po ba ang sinasabi? Madami na po ako sinabi. Yes, ma'am. Yeah, all of the things you said. Okay, muli, uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito, at ito ay para ma-counter ang fake news, lahat po yan ay may basbas mula sa Pangulo. Maraming salamat, Yusek. Tuesday New DZWB. Ma'am, pahabol lang, ano po. Ang business group po, ECO, particularly si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ay tahasan na pong nagsalita na dismayado sila sa nangyayari ngayon, nakakapirwisyo na raw po sa kanilang mga negosyo itong nangyayaring anomalya sa flood control projects, Nako. aligasyon sa Pangulo. Parang ang sinasabi po niya ay tapusin na yung ganitong mga kontrobersiya at ano raw po ang inaasahan nilang gagawin ng palasyo para itong mga ito ay hindi na makaabala sa takbo ng negosyo sa bansa. Totoo naman po, ang mga ingay na ito, nakaka-apekto po ito sa ekonomiya. Pero ano po ang maaaring gawin? Isinisigaw ng ibang mga grupo. Dapat maging transparent. Dapat ipakita, isa publiko ang paghihiling ng ICI. Pero ang pagsasapubliko ng anumang hearing, nakakapagdulot ito sa pagpapagulo. Although nakikita natin ang katotohanan, pero nagiging issue siya everyday. At itong mga isyong ito ay nakakaapekto sa ekonomiya. So, paano pahihintuin to? Kapag ipinahinto na isa publiko ito, sasabihin naman ng mga Isa publiko nyo, walang isyong ganon, walang problema. Tatanggapin natin kung ano sasabihin nila. Pero dapat isa publiko nyo yan. Dahil pera na sambay ng Pilipino yan. Anti-clear, kahit anong sabihin mo dyan, wala kayong lusot dyan. Kailangan nyong isa publiko, yaang pagdinig na yan. Sa bagay, kahit hindi nyo na isa publiko, walang mangyayari dyan. Ano lang ho yan, kabalbalan lang ho yung na yan, yung ICI na. Wala akong kwenta dyan. Walang mangyayari dyan. Yun yung sigurado dito. nag-a-advocate ng freedom of expression and transparency and accountability, ay tinaktakpan ng gobyerno ang paghihiring. Tinatakpan ng gobyerno ang mga dapat na isiwalat. So, ang Pangulo, kung ano ang nararapat, gagawin niya. Hindi niya hahadlangan ang paghihiring, hindi niya hahadlangan ang managot, ang dapat na managot. At sana, maisip din ng mga kababayan natin, yung mga maiingay lamang, yung walang lihitimong adhikain, naaapektuhan po ang ekonomiya natin sa mga ingay ninyong walang kakwenta-kwenta. Yan, walang kakwenta-kwenta. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Tandaan nyo ho yan yung ingay natin walang kakwenta-kwenta. Kahit na malugmok na ang Pilipinas, wala hong kakwenta-kwenta kung manawagan tayo ng kung ano pa man. Okay? Wala hong kakwenta-kwenta. Yan ho ang galing ho yan dito kay Anticlair. Okay? Malinaw. Puro basura. Hi, Yusek. Good afternoon, ma'am. Ante, The flood control nangyayari. mess. We know that Malacanang remains confident about the president's move to investigate the flood control investigations. But resigned Congressman Zaldico's statement already led to 3 resignations, and former Undersecretary Roberto Bernardo led to the ouster of Senate President, and House Speaker Martin Romualdez was replaced. So may we know if Malacanang and the president is still confident that his administration will finish strongly until 2028? Hindi ba mas dapat nating gustuhin kung yung sinasabing na-i-involve sa anomalyang to ay mawala sa posisyon? Mas gugustuhin natin na maging malaya ang pag-iimbestiga. So hindi ba mas gugustuhin to ng tao na dapat yung di umanong nasasangkot magbigay daan sa malayang pag-iimbestiga? Yun ang dapat nating naisin. So, paano makaka-apekto to sa stability ng government na pinamumunuan ng ating Pangulo?
Salamat, MBC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Ekonomiya ng bansa na nanatiling matatag at bukas para sa mamumuhunan. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas na may matibay na pundasyon at bukas sa pagkakataon para sa mga mamumuhunan. Ito ay sa kabila ng mga hakbang ng administrasyon na wakasan ang malawakang Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang kabalbalan nitong si Auntie Claire. So Luis, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Auntie Claire, ingat.